Mabati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa tinig ng karunungan. Abay, hindi pa rin tumigil si Mr. Ben Bitag Tulfo. Bumanat na naman kay Senator Rodante Marcoleta. Ababa, parang walang pinagkakatanda na talagang dito sa kanyang post, naging malinaw kung sino talaga yung pinatatamaan niya. Sa sinabi niyang pasikat, puro forma, puro lang epal dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Mabuti pa ay basahin ko muna sa inyo ang naging post na itong ni Bitag Ben Tulfo sa kanyang official page. Ang sabi niya dito, ito naka-caps lock pa, napikon, lalo kitang aasarin. Nasabi kong walang mangyayari ang kanilang pag-iimbestiga. Ilan sa kanila grandstanding at paepal lang. Gusto niyang palabasin sa TV program niya sa pool ang dalawang utol ko dahil miyembro ng kanyang komite. Di ako napipikon sa sinabi niyang kahit gabi ay naka-sunglasses ako. May diferensya ang optic nerves ko. Prescribed ito ng doktor para makaiwas sa migraine. Kuyang, mga kasamahan mo, nirereklamo ka na kay SP, buisit sa'yo, nababastusan na. Sa totoo lang, pikon ka daw, lagi kang bad trip. Try smiling, try being a kid again. Aba, edi nagiging malinaw sa amin ngayon, Mr. Ben, kung sino talaga ang pinatutungkulan mo doon sa isang video mo, bagaman hindi ka nagbitiw ng pangalan doon. Ayan, napakalinaw, oh. Teka, para po sa kaalaman ng lahat, konting recap tayo para malaman din ng iba nating mga kababayan ang konteksto sa mga hindi pa nakakalam. Last week, if I'm not mistaken po, ay nag-upload itong si Ben Tulfo sa Bitag Official na channel na isang video na ang pamagat ay pangungutya sa Senate Blue Ribbon Committee. Doon ay mapapanood po natin na malinaw niyang talagang iniinsulto niya ang nasabing komite nang sabihin niyang wala naman daw magagawa ang Senate Blue Ribbon Committee kundi mag-imbestiga lang. At ang pinaka may kakayahan daw magpanagot ay ang the Office of the Ombudsman. Ang mga senador daw sa Senate Blue Ribbon ay puro paepa lang, pasikat lang, puro forma lang, palibasa raw sikat, puro lang daw center of attraction na kanilang hinahangad. Ngayon, sinagot naman natin siya. Sabi ko, kung gusto mong Office of the Ombudsman, edi ikaw ang unang mag-udyok sa Ombudsman na kumilos at hayaan ng Senate Blue Ribbon Committee na gawin ang kanilang gampanin bilang komite na nag-iimbestiga sa mga anomalya ng mga politikong tiwali. Ngayon, sa isang episode ng Saganang Mamamayan ay sinagot siya doon ni Senator Rodante Marcoleta. Bagaman hindi rin pinangalanan ni Senator Marcoleta, pero sa pagkakakilanlan na binitawan ni Senator Marcoleta na isang broadcaster na kahit gabi nga ay laging naka-sunglass, sinabi doon ni Senator Marcoleta na nag-uumpisa pa lang siya, bakit niya siya ke-questionin? Di po ba? Ayan ang major committee. Ang Senate Blue Ribbon Committee, ang mandato niyan ay talagang mag-imbestiga. Kumbaga, bakit nga naman questionin? At sabi ni Senator Marcoleta, siguro yung sinabi niyang puro paepal at pasikat lang, hindi naman siguro ako yun. Kasi ako pa mismo yung nagsasabi sa mga kasamaan ko na, tamang tanong lang, walang pasiklaban, walang pasikatan. Ngayon, ang sabi rin ni Senator Marcoleta, kasama ko yung kapatid niya, which is si Senator Erwin Tulfo. Kung baka mamaya yun ang pinagtutukuyan niya, mag-usap silang magkapatid. Hindi yung ayokong manghimasok sa kanila. Ngayon, sabi naman ni Kuya Jen, Sen, hindi naman siguro kayo yung pinatutungkulan ni Mr. Ben kasi batay sa impormasyon na nakuha ko, malaki ang pagrespeto sa inyo niyan. Ngayon, eto na. Mukhang si Kuya Jen medyo nagkamali. Talagang lantaran itong ginawang pagbanat muli ni Mr. Ben Bitag Tulfo. Diba? Ang sabi, napikon, lalo kitang aasarin. So, gusto niyang palabasin sa TV program niya sa pulang dalawang utol ko. Di si Senator Marcoleta nga. No. Diba? Alam mo, Mr. Ben, imbis na pinahupa mo na lang at inintindi mo na lang sana ang sinabi sa'yo ni Senator Marcoleta sa Saganang Mamamayan, nabay para kang bata na nagngangangaw. Palibasa po kasi hindi kayo nanalo Diba? Ke-questionin nyo, pasasaringan nyo si Senator Marcoleta. Kapag kaya na ibinanatan ninyo, hindi lang siyang makalalaban ninyo, kundi yung mga bumoto dyan at sumuporta dyan. May ilan bang milyong-milyong layo ng boto sa inyo yan? Diba? Para po kayong bata na natalo sa kompetisyon tapos nag-iiyak na lang at sinasabing nandaya yung kakampi ko,
O di kaya kung hindi mananandaya ay nagngangangaw na hindi niya deserve, taw-taw naman, ganito naman ang laro, ang gameplay, di naman marunong. Ganun ang lumalabas po sa inyo eh. Diba? Sasabihin nyo pa, try being a kid again. Pambihira, ang tanda-tanda na nung kausap nyo na senador. Tapos yung hinaharap niyan ay napakalaking anomalya. Tapos sasabihin mo na magpakabata. Ngumingiti naman yan. Try smiling, ngumingiti naman yan. Conforme sa sitwasyon. Hindi naman po tulad ninyo na kapaimbabawan lang ang alam. Sasabihin nyo pa dun sa intro ng inyong video, maglalagay pa kayo ng Bible verse doon ng tungkol sa mga naaapi, na tagapagtanggol kayo ng naaapi. Eh bakit? Ano bang layunin ni Senator Rodante Marcoleta? Hindi ba ipagtanggol at bigyan ng hustisya ang taong bayan? Bakit pakiramdam nyo kayo ang superhero ng Pilipinas samantalang kayo nga ang kinukutya dahil sa pinaggagawa ninyo? Wala na nga raw po kayong naaambag, puro pa kayo puna. Akala nyo dahil sa dami, oo may natulungan kayo. Pero akala nyo sa dami ng natulungan ninyo, kayo ng pinaka-superhero ng Pilipinas. Abay, hindi ganun yon. Hindi ganun yon. Kung i-evaluate natin ang opinyon ng taong bayan kay Senator Marcoleta at saka sa inyo, abay, napakalayo. Wala pa po kayo sa kalingkingan. Sasabihin nyo pa na mandadamay pa kayo na yung mga kasamahan ni Senator Marcoleta nababastusan na sa kanya, nababadrip, nabibwisit na, nirereklamo na kay SP. Ba't hindi mo pangalanan? Puro lang kayo bitiw ng salita. Bitiw ng sitwasyon. Pwede namang gawin lang yan at imbentuhin lang yan. Sasabihin nyo na lagi kang pikon. Ikaw ba naman, senador ka, haharap ka sa isang hearing na yung pinagtatanong mo, lantarang nagsisinungaling. Alam mo nang may kasalanan, alam mo nang naging tiwali sa flood control projects, tapos paiba-iba pa ng sagot. Anong gusto mong gawin? I-baby ni Senator Marcoleta? Bakit? Tingin mo ikaw lang matapang, Mr. Ben? Aba, nasobrahan na po ata, hindi natapang yan. Kapaimbabawan, kahambugan na yan. Ilalagay nyo yung tapang nyo sa lugar. Kilalanin nyo yung pinakababanggain ninyo. Yung tao nagtatrabaho kakatapos lang ng hearing kanina, tapos kayong ngaw-ngaw dyan sa platform ninyo. Pambihira naman kayo, Mr. Ben. Sasabihin nyo pa na yung mga kasamahan ni Senator Marcoleta nababadtrip ka sa kanya. Ni wala nang nagrereklamo, natutuwa pa nga sa ginagawa ni Marcoleta. Kapag ka magtatanong, bakit? Akala nyo ba na sa pag-umpisa ng hearing, sumisigaw agad si Marcoleta? Huwag nyo namang gawing ganun ang imahe ni Marcoleta. Pambansang simangot na nakilala yan. Pero simangot lang yan kapag kayong tinatanong niya, kontradiksyon na ang pinagsasasagot. Gaya halimbawa, mga kababayan, nung nakaraang hearing, unang sesyon ng Senate Blue Ribbon sa Flood Control, meron siyang tinanong si Marcoleta na kontraktor, mahinahon ang pagtatanong nung una. Kalmado, hindi yung imaheng gustong itanim ni Ben Tulfo, na kesyo bastos daw. Maayos eh. Nung nahahalata na ni Senator Marcoleta, paiba-iba na yung sagot. Kontradiksyon na at halatado ng nagsisinungaling, gusto mo binibaby pa rin ang pagtatanong? Abay, buti hindi ka nanalong senador. Kung ganyan pala yung paraan mo ng pag-iimbestiga. Salamat at hindi ka nanalo. Dahil kung nagkataon, ibe-baby mo rin po pala yung pag-iimbestiga dyan. Pero sa nakikita pa ng ibang mga kababayan natin para bagang may iba ka pang agenda eh. Ako, ito sa paningin ko ito yung sa loobin at opinion ko. Yang si Mr. Ben Bitag Tulfo, alam niya namang may nagagawa si Senator Rodante Marcoleta. Nagbubulag-bulagan lang siya. Alam niyo kung bakit? Mas mahalaga sa kanyang makisakay ngayon. Mas mahalagang umingay na naman yung pangalan niya ngayon. Dahil nakikita ko, gusto na naman itong tumakbo at makakuha ng tsamba, baka nga naman manalo pa siya sa susunod na eleksyon. Ngayon pa lang nagpapaingay na ng pangalan. Ganyan naman talaga ang typical na politiko eh. Sabi nga nila, di ba? Negative publicity is still publicity. Iingay at iingay pa rin ang pangalan mo. Ginagaya si Marcoleta eh.
Si Senator Marcoleta talagang umingay sa social media yan. Gusto niya, ganun din siya. Ngayon, makikilala ka talaga dito sa social media. Pero lantad na lantad yung kabahuan ng pinaggagawa mo. Akala nyo hindi namin mahahalata. Matalino po ang taong bayan, Mr. Ben. Wala po kayong mauuto dito. Bagaman, oo, tumulong kayo. Yun nga nagiging patas nga kami pagdating sa pag-a-analyze po sa inyo. Hindi po namin dinidiscredit. Hindi namin sinasabing wala kayong nagawa. Meron. Napakalaki po ng naitulong ng programa ninyo. Kayong magkakapatid, ang laki ng naitulong ninyo. Pero kung yan ang gagawin yung lisensya para mangyurak ng nasa katungkulan na matino, nagtatrabaho at may integridad, abay, asahan ninyo. Kami mismo ang maglalantad ng strategic moves ninyo. Nakikisakay lang kayo dahil si Senator Marcoleta naman talagang nasa mainstream ngayon. Kahit mainstream media ngayon, ini-interview na siya. Siya na ang ibinabalita, nakikita na siya. Makikisakay ka? Ba't hindi ka makisakay sa maayos na paraan? Ba't hindi ka makisakay sa matinong paraan? Yung tipong, hindi ko sinasabing purihin mo na parang sasambahin mo si Marcoleta. I-analyze mo. Pwede kang makipagtulungan sa kanya. Hindi yung dyan mo titirahin. Kasi masisira ka lalo dyan. Mr. Ben, ako na nagsasabi sa'yo. Kita mo yung landslide vote? Kaya nga tinawag na dark horse ng 2025 election yan Kita mo yung nangyari dyan na bagaman hindi siya nakakasama sa mga survey, hindi raw pasok sa top 12, abay naging top 6 pa. Kapag ka pinuna mo ng pinuna, binatikos mo ng binatikos yan, yung mga bumoto dyan kay Senator Marcoleta, yun, dun ka masisira. Di ba yun ang kailangan mo kapag tatakbo ka sa eleksyon na susunod? Ba't hindi ka makipagkampihan dyan? Hey, how's that New Year's resolution going? What are you talking about? You know, that YouTube channel you say you're gonna start? Well, yeah, I'd like to, but editing's really hard and coming up with a thumbnail stresses me out and thinking of content ideas. I don't do any of that. I use TubeBuddy. What? TubeBuddy. It does everything for you. SEO optimization, helps you with your thumbnail, video topic planner. Well, I have ideas. Yeah, but TubeBuddy gives you niche insights, which means that they know which topics actually get views. And get this, TubeBuddy's related video manager allows me to link my videos across all of my shorts instantly. Instantly! TubeBuddy has everything. It helps creators like you start your YouTube channel and stay consistent so you can actually follow through on your New Year's resolution. Wow, this is so awesome. Ang totoo, doon na lang sa agenda mong yun. Na gusto mo lang makakuha ng atensyon. Kaya ka gumaganyan at hindi para ipagmalasakit ang taong bayan, doon pa lang alarming na. Sa makatuwid, hindi kayo sincero. Kung talagang gusto nyong mapapanagot, alam nyong may proseso yan. Ipagdidiinan nyo ang ombudsman, ipagdidiinan nyo ang Office of the Ombudsman, pagdidiinan nyo rin yung Senate Blue Ribbon Committee na walang nagagawa, abay, talong-talo ka dyan. Kawawa ka dyan, lalo kang malulubog pag tumakbo ka sa susunod na eleksyon. Ikaw ang nagpasimula ng pangungutya sa Senate Blue Ribbon nung itinuwid ka nung matanda ni Senator Marcoleta. Abay, para bagang ikaw pa tong bata ang biktima. Sasabihin mo, try smiling, try being a kid again. Tapos sasabihin mo, lalo kitang aasarin. Bata ka talaga. Bihira, ilang taon na ho kayo? Ilugar nyo naman ho yung ganitong ugali ninyo sa tamang lugar. May mga childish, talaga tayo, side. Pero mayroon tayong imahe. Nakilala kayo sa matapang ninyong imahe. Tapos magagaganito kayo ng post. Bakit akala nyo talagang ang daming naaangasan sa inyo? Pambihira naman kayo. Yung reaction ng post mo, 7.8k reactions, 64 shares, 350 comments. Wala pa sa kalingkingan ng mga viewership ni Senator Marcoleta yan at nagbibigay ng reaction sa kanya na daan-daang libo at umaabot pa ng milyon. May supporter ka, oo. Kaso kamusta yung supporter ni Marcoleta kung babanggain mo? Pambihira naman ho, Mr. Ben. Hindi naman tuwirang inatake yung kapatid mo.
Sinabihan ka lang, pinayuhan ka lang na baka yung kapatid mo yung nasasapul. Eh di mag-usap anya kayo. Oh, wala. Wala talaga ito. Eh, sana mga kababayan, napapansin natin yung ganitong ugali nitong taong ito. Diba? Sa mga susunod na panahon, wag na nating pansinin ito hanggat maaari. Maliban na lang kung talagang may alarming post ito laban sa butihing senador. Napaka, hindi lang basta mapang-insulto. Napaka mapagpaimbabaw pa.